Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Title lang niya is Baha sa Luneta. Ngayon po yung trillion peso march na inorganize ng mga dilawan kakamping makakaliwa sa pangunguna ng Roman Catholic Church. Gaano sila kadami? Bumaha po. Ito, mayroong pinost ni Attorney Rowena Guanzon, courtesy of NCRPO. Wow, salamat po mga kapulisan sa NCRPO, nagbabantay sa ano. So, makita natin gaano kadami ang nag-attend. I-compare natin sa iglesia. Yan o. Sige, estimate. Mga ilan yan. Yan lang. Yung Iglesia ni Cristo plus others, ano? Estimate ng kapulisan 650,000 yung unang araw. So ito, wala namang nakalagay kung ilan. Ito lang Dersky Bayo, mga 5 milyon na sila. ABS-CBN, GMA, paki-estimate naman kung ilan sila. May isang post na nabasa ko kanina, parang si Dare to Us. Sabi niya, mga kakampings, akala ko 1.6 million ang inyong puwersa kasi trillion march eh. Bakit 1,600 lang ang nag-attend? So, tama, yung ganong kadaming bilang, yung naipakitang picture kanina, pinakamarami yun 2,000. Kaya tama yung nag-post kanina na 1,600. Dagdagan mo na lang 2,000 o pwedeng i-3,000 mo. So anong ibig sabihin nito? Ang nakikita ko, dahil mga kakamping ang nanguna, mga akbayan, mga kaliwa, yung influence nila, yung hatak nila, napakahina na po. Hindi katulad ng Iglesia ni Cristo. Grabe yan. So, i-translate natin itong mga rally ngayon. Yung darating na election sa 2020. Kung ganyan lang ang mamobilize ng mga kakamping, akbayan, puwersa ni Risa o puwersa ni Lenny, Kiko, Bam, wala na. Talo na sila. Mayroon ding akong napanood na I think post Sulu for PBBM. Ano naman? Galing pa daw sila sa Sulu. Dumating dito para sabayan yung trillion peso march. Ipakita ang suporta kay PBBM. Mga ilan yung nakita ko kanina, wala pang 100. Sulu for PBBM. Yun ang kanilang streamer. So, ang layo po ng Sulu. Talaga bang taga Sulu sila? I don't know. But to me, yung bilang nila napakaliit. Ikumpara mo kung ang mag-ipon maisog rally, lalo na iglesia, talagang malayo sila. So dito pa lang makikita na natin yung battle of forces para sa 2026 election. Okay, so kakampik ito. Yung iglesia, sigurado Sara Duterte yun. How about Marcos? O yung nakita kong Sulu for PBBM, 100 lang. So, anong pag-asa ninyong manalo sa 2028 with these numbers? Kaya, nakakatawa itong mga dilawan na ito dahil sabi nila, handa kaming sumigaw, Sara Duterte resign.
Kailang yung Marcos resign, pag-isipan pa namin. Bakit takot silang mag-resign? Bakit takot sila kay VP Sara? Dahil sa ipinakitang katapangan ng mga Duterte sa pakikipaglaban sa mga makakaliwa. Kaya kaya nilang pagtiisan ang kapalpakan ng mga Marcos o ni Marcos Araneta Romualdez. Mapagtiisan nila. Ang hindi nila kaya itong bagsik ng mga Duterte nga actually napulbos na sila itong makakaliwa. Yung NTFL-CAC ni Tatay Digong, wala na sila. Dito sa Mindanao, damandam ako, kitang-kita ko yung kaibahan. Nung hindi pa umupo si Tatay Digong, kare-retire ko, takot akong magpunta sa bundok sa aming farm. Baka mamaya, bigla akong gapusin ng mga NPA. Ayoko naman, hindi ko ma-enjoy ang aking retirement. Kailang pag upo ni Tatay Digong, wala na. Bungkag lapinig sila, meron pa rin. Kailang halos hindi mo na maramdaman ang presensya nila dahil wala na silang mass-based support. Ang sundalo, kompleto, masigasig na naghabol sa kanila. Irrelevant na sila ngayon, yung mga makakaliwa. Sa bundok, halos wala ka nang makitang NPA na kakaunti na sila. Nandyan na lang sila sa Metro Manila. Nandyan sila sa halls of alam mo na, yung mga honorables. Nandyan sila. Okay. Ano bang mga ibang comments? Chris Ferrer, the few, the loud, the kakampings. Ano pa? Social distancing. Yes. Parang nag-COVID ulit. Para lang ma-disperse yung crowd nila at ma-occupy ang maraming space sa Luneta. Nag-social distancing sila. Ano pa? Social distancing. Same color, one agenda. Meg Pilasar, estimated crowd, 1,000. Baha ng exceptions yan. Wala man ni baha, one man gyud mga artista. Ghost rally po yan. My Ghost Project, My Ghost Rally. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. So, maing buntag na ako diri sa balay ni Lola. Kung bisitahon si Lola. So, maugid ng balay ni Lola di ay. Ayo! So, si Lola. So, mao ni ang balay ni Lola. So, kinanglan gid siya og yero. So, mao ni ang kahimtang ni Lola. So, gipang sapahan na lang og abaka ang iyang balay. So kung muulan, so luoy gud kay ang kahimtang ni Lola. So muni ulanan og tuluan na gid si Lola kung muulan. 68. So ang edad ni Lola 68. So naka ikauban Lola. So si Lola wala daw siya kauban, so siya lang isa diri na puyo sa iyang balay. So so si Lola sa 68 na dili na kayo kadungog. So mao gid na ilang kahimtang tuluan na gid kayo si Lola kung mag-ulan. Ginoo kay gina at hatagan ko. So si Lola senior na siya. Bantay ka. So mo ni ang anak nga motabang sa iya sa pag-atop sa iyang balay. So Doon. so tabangan niya iyang mama. Sa magsuhon. So gitabangan sa iyang anak ang iyang mama sa pag-atiman kay balo na si Lola.
So managid og atop. So managyod nindot na tayo di nagituluan si Lola sa iyang balay. Humanagid og atop. Mata Ginoo kay nakaatop ko. Sige na, salamat po.